Bakit kaya may mga lalaking tatahi-tahimik lang ang lakas pa rin makahatak ng respeto? Hindi yan dahil sa swerte, hindi rin yan dahil sa itsura. May kakaiba lang talaga sa presensya nila. At karamihan sa mga lalaki, wala nito. Kaya anong ginagawa nila? Nag-iingay, nagiging pabida, nagiging papansin. Para lang maramdaman nila na may halaga rin sila. Ngunit mali yan. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng quiet confidence at kung paano mo ito makukuha sa pamamagitan ng pagmaster sa presensya mo. Malalaman mo kung bakit mas delikado ang tahimik kaysa maingay at kung paano ka magkakaroon ng advantage na hindi kayang tapatan ng karamihan. Dahil ang lalaking hindi kailangang magsalita para lang mapansin siya, ibang level ng confidence ang mayroon yan. Kaya kung gusto mong maging lalaki na hindi kailangang magpanggap para lang igalang, mag-subscribe ka na dahil hindi ito para sa mahihina. Makinig ka lakan, hindi ka magiging tahimik kung uhaw ka pa rin sa approval ng mga tao sa paligid mo. Imposible yan dahil ang taong insecure, laging may kailangang patunayan yan sa ibang tao. Laging may kailangang sabihin upang ipaliwanag ang sarili niya at maintindihan siya ng ibang tao. But quiet confidence is built, not fake. Nanggagaling ito sa self-validation. Naunawaan mo ba yan? Bakit kailangan mo bang magingay? Bakit kailangan mong magpatawa, magpahanga at magpapansin? Para saan? Para mapansin ka ng mga tao. Kahinaan yan. Para kang bata na nagpapahanga ng mga laruan niya tapos walang may gustong makipaglaro sa'yo. Nakakaawa ka. Makinig ka. Silence is not a weakness. Silence is control. Kapag tahimik ka, napipilitan silang pansinin ka. Napipilitan silang magtanong. Hindi dahil pinepeke mo ang pagiging tahimik mo, kundi dahil yun ka talaga. Kaya normal lang din ang misteryo sa'yo. Tandaan mo, the less you say, the more weight your words carry. Nasusundan mo ba yan? Bakit kapag yung tahimik nagsalita, lahat nakikinig? Dahil hindi siya sayang magsalita, hindi siya desperado, hindi siya yung nagsusumigaw na pansinin siya at pakinggan. At dito pumapasok ang advantage mo. Ikaw ang nagdidikta ng atensyon. Makinig ka lakan. Ang totoong presensya ay hindi nakikita sa katawan lang. Ang tunay na presensya ay ang kontrol mo sa emosyon mo. Kapag hindi ka napipikon o hindi ka naaapektuhan, hindi ka rin nila kayang galawin. Kumbaga, deadma ka lang. Wala kang pakialam sa mga pang-aasar nila. At napakalakas na advantage yan because emotional control is dominance. Kaya mo silang i-dominate gamit lang ang pagkakaroon ng emotional control. Naunawaan mo ba yan? Kapag may nangiinsulto sa'yo, kaya mo bang hindi mag-react o sasabog ka na agad? Kung sasabog ka na, ibig sabihin, kontrolado ka pa rin ng ibang tao. At ang lalaking kontrolado, hindi kailanman magiging leader ng sarili niya mismo. Ito ang ginagawa ng mga pasimpleng may quiet confidence at presensyang hindi matapatan. Nakikinig lang, nag-o-observe lang sila. Alam mo kung bakit? Dahil habang tahimik ka, mas marami ka ring nakikita. Body language, real intentions, at weaknesses. Nakakaya mong bumasa ng tao at mga kilos nila. Because the quiet man sees everything. Habang sila busy magsalita, ikaw nag-aaral lang. Habang busy sila magpahanga at magyabang, ikaw nag-a-analyze lang.
At dito ka nagiging delikado dahil alam mo ang hindi nila alam sa sarili nila. May malaking pagkakaiba ang reaksyon at response. Makinig ka. Reaction is impulsive. Response is controlled. Malinaw ba sa iyo yan? Ang lalaking may quiet confidence, laging may choice yan. Because power is having control over your response. Kapag may taong gusto kang ites, sumasabay ka ba? O ikaw ang nagseset ng tone? Ngayon, kung reactive ka, ikaw ang magiging sunod-sunuran. Pero kung responsive ka, ikaw ang masusunod sa sarili mo. Makinig ka, hindi mo naman kailangang magsalita para maramdaman ka ng tao. Because presence is energy. Kapag pumasok ka sa isang silid na may iba't ibang uri ng tao, ramdam ka nila. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaiba mong presensya na bunga ng quiet confidence na dala mo. People feel who you are before you speak. Kaya mo bang pumasok sa isang lugar na hindi nagpapapansin, ngunit napapansin ka? Kung hindi, kulang ka sa presence. At kapag wala ka niyan, isa ka lang average Joe. Ito ang hindi nila sasabihin sa'yo. Makinig ka. Ang tahimik na lalaki, hindi madaling basahin. At kapag hindi ka mabasa ng mga tao, hindi ka rin nila makokontrol ng basta-basta lang. Because unpredictability is power. Kung alam nila ang galaw mo, predictable ka masyado at madali kang basahin dyan. Ngunit kung hindi ka ganyan, delikado ka at dyan ka nagiging iba. Hindi ka follower kagaya ng marami. Hindi ka papansin gaya ng karamihan. Ikaw ang lalaking kahit tahimik lang, may bigat, may lalim, may presensya at may kontrol. Anong gagawin mo ngayon? Mananatili ka pa rin bang maingay ngunit walang impact? O magiging tahimik ka pero hindi kayang baliwalain? Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.